Isang maaliwalas na tanghali sa Maynila. Sa loob ng isang mamahaling restaurant malapit sa St. Luke's Hospital, dalawang lalaking nakasuot ng white coat ang nakaupo sa isang pribadong mesa. Si Dr. Jeffrey Santiago, isang respetadong cardiac surgeon, ay nakatingin sa kanyang tasa ng kape, halatang malalim ang iniisip. Sa kanyang harapan, si Dr. Johnny De Vera, isa sa pinakamahusay na neurosurgeon sa bansa, ay nakapamulsa habang nakasandal sa upuan, pinagmamasdan ng kanyang kaibigan ng may halong pagtataka at pangungumbinsi. "Jeff, seryoso ka ba talaga rito?" tanong ni Johnny, ibinaba ang kanyang kutsara sa plato ng steak na hindi pa niya halos nagagalaw. "Iiwan mo ang lahat, ang posisyon mo bilang isa sa pinakakilalang surgeon dito. Kumikita ka ng milyones, may magandang buhay, may respeto ng buong medical community, at itatapon mo lang yun para sa isang liblib na lugar sa Mindoro." Mabigat ang mga salita ni Doc Johnny, pero alam niyang kailangan niyang sabihin ito. Mahirap paniwalaan na ang isang doktor na nasa rurok ng kanyang tagumpay, ay biglang magpapasya na lumisan. Dahan-daang ininom ni Jeff ang kanyang kape bago tumugon. "Johnny, matagal ko na itong pinag-isipan. Hindi ito biglaan." Napailing si Johnny, kita sa kanyang mukha ang hindi pagsang-ayon. "Pero bakit, Jeff? Bakit mo pipiliin ang isang lugar na walang sapat na kagamitan, walang modernong ospital, walang kasiguraduhan? Ang buhay mo rito sa Maynila ay sigurado. Alam mo yun." Huminga ng malalim si Jeff at tumingin sa kanyang kaibigan. "Johnny, hindi na ito tungkol sa pera o kasikatan. Hindi ako naging doktor para lang magpayaman o makilala. Pinili ko ang propesyon na ito para makatulong sa mga nangangailangan, para magligtas ng buhay. At doon sa baryo ng Mindoro, maraming nagkakasakit at namamatay dahil walang doktor. Walang ospital, walang kahit anong tulong. Hindi ko kayang ipikit ang mga mata ko sa katotohanan iyon." Tahimik na pinagmasdan ni Johnny ang kanyang kaibigan. Alam niyang totoo ang sinasabi nito, pero hindi niya maiwasang questionin kung kaya ba talaga ni Jeff ang buhay sa probinsya. "Jeff, hindi mo ba naisip na mahirap ang buhay doon? Wala kang team, wala kang high-end na kagamitan, at wala kang magiging kasamang mga espesyalista. Lahat ng pasyente mo, ikaw lang ang aasahan." Ngumiti si Jeff. "Alam ko, pero hindi rin nila kailangan ng isang engrandeng ospital o advanced equipment para maligtas. Ang kailangan nila ay isang doktor na nariyan, isang doktor na handang makinig, umalalay, at gamutin sila sa abot ng kanyang makakaya." Napailing si Johnny at bahagyang tumawa ng mapait. "Sinasabi mo bang hindi ka nababalik? Balak mo nang iwan ng tuluyan ang lahat ng ito?" "Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, Johnny. Ang alam ko lang, ngayon, mas kailangan ako sa Mindoro kaysa rito. At iyon ang pinakamahalaga sa akin." Tahimik na tumango si Johnny, tinanggap sa wakas ang desisyon ng kanyang kaibigan. Sa loob ng maraming taon nilang magkaibigan, ngayon lang niya nakita si Jeff na ganito kasigurado sa kanyang gagawin. "Alam mo, Jeff, minsan naiinggit ako sa'yo." Napakunot noo si Jeff. "Bakit naman?" "Dahil may tapang kang gawin ang isang bagay na hindi ko kayang gawin, ang talikuran ng lahat para sa isang bagay na higit pa sa sarili mo." Ngumiti si Jeff. "Hindi ito tungkol sa tapang, Johnny. Para sa akin, ito ang tamang desisyon." Tumango si Johnny at muling tinignan ang kanyang kaibigan. "Basta, Jeff, kung sakaling kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako." "Salamat, Johnny. Hindi kita makakalimutan." Habang bumibiyahe si Doc Jeff papunta sa Mindoro, inisip niya ang kanilang naging pag-uusap ni Doc Johnny. Tama ang kaibigan niya, hindi magiging madali ang buhay sa probinsya. Wala na ang marangyang ospital, ang malaking sweldo, at ang modernong kagamitan. Pero sa halip na matakot, mas lalo lang niyang naramdaman ang lalim ng kanyang misyon. Sa pagsikat ng araw sa Mindoro, si Doc Jeff ay tumayo sa tabi ng isang munting bangka, dala ang kanyang mga kahon ng medikal na supply at personal na gamit. Tinitigan niya ang malawak na karagatan, na may halong kaba at pananabik sa bagong kabanata ng kanyang buhay, na malayo sa komportableng buhay ng Maynila. Pagdating sa Pampang, sinalubong siya ni Kapitan Reyes, ang pinuno ng barangay, na may pagpapasalamat at paggalang. "Ikaw ba ang bagong doktor na tutulong sa amin? Malaking bagay ito para sa aming barangay," bati ni Kapitan Reyes habang inaabot ang kamay niya. "Opo, ako nga po," sagot ni Doc Jeff, ngumiti siya bilang tugon sa mainit na pagtanggap.
Sa kanilang paglalakad patungo sa kanyang magiging tahanan, isang simpleng kubo, nagbahagi si Kapitan Reyes ng kanilang kagustuhan na magkaroon ng doktor. Matagal na kaming nangangarap na magkaroon ng sariling doktor. Ngunit, walang sapat na pondo ang lokal na gobyerno para dito. Hindi po ninyo kailangang magpasalamat, tugon ni Doc Jeff. Narito ako para tumulong. Sa kanilang paglalakad, isang grupo ng kabataan ang tahimik na nakamasid sa kanila. Isa sa kanila, isang batang babae, ay lumapit ng may pag-aalangan. Totoo po bang kayo ang bagong doktor dito? Tanong niya. Oo, totoo yan, ngumiti si Doc Jeff, tinanong niya ang pangalan ng bata. Lina po, sagot ng bata. Sabi po ng nanay ko, matagal nang umaasa at naghihintay na magkaroon ng aming lugar ng sariling doktor. Naramdaman ni Doc Jeff ang bigat ng kanyang responsibilidad na maglingkod. Simula ngayon, hindi na kayo maghihintay pa. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, upang maibigay ang kailangan ninyong serbisyong medikal. Nang marating nila ang kubo, ipinasilip sa kanya ni Kapitan Reyes ang loob. Bagamat payak, kitang-kita ang pagsisikap nila na gawing komportable ang lugar para sa kanya. Pasensya na po kung hindi ito kasing ganda ng inyong tirahan sa Maynila, pero sisiguraduhin naming komportable kayo dito. Tama na po ito, Kapitan. Ang mahalaga, makakatulong ako sa inyo, sagot ni Doc Jeff habang tinitingnan ang kanyang magiging tahanan. Nagpahayag si Kapitan Reyes ng paghanga. Malayo kayo sa Maynila, Doc. Sigurado ba kayong hindi kayo magsisisi sa desisyong ito? Tumingin si Doc Jeff sa paligid, sa mga taong umaasa sa kanya, at sumagot ng may katiyakan. Sigurado po ako, dito po ako mas nararapat. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nadama ni Doc Jeff na nagsisimula na ang kanyang tunay na misyon, isang paglalakbay na hindi lamang magbabago sa buhay ng mga taga-nayon, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa kanyang unang buwan sa Mindoro, laging abala si Doc Jeff sa paggamot ng mga pasyente sa kanyang munting clinic, isang maliit na silid sa harap ng kanyang kubo, may kahoy na mesa, ilang upuan, at ilang istante na may mga gamot at medical supplies. Bagamat mahirap ang sitwasyon, hindi ito naging hadlang kay Doc Jeff upang magpatuloy sa kanyang misyon. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo niyang nakikilala ang mga taga-barangay, ang kanilang mga kwento, ang kanilang pangangailangan, at ang kanilang paghihirap sa kawalan ng maayos na serbisyong medikal. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang maliit na silid, may kumatok sa pinto ni Doc Jeff. Doc, tulungan niyo po kami, sigaw ng isang babae na halatang balisa. Dali-daling binuksan ni Doc Jeff ang pinto, at nakita niya ang isang ina na may bitbit na batang babae, na halos walang malay. Doc, si Letlet po, 2 araw nang may lagnat. Hindi na po siya kumakain at parang lalo lang pong lumalala, humahagulgol na pakiusap ng ina. Agad na kinuha ni Doc Jeff ang bata at inihiga ito sa papag. Marahan niyang hinawakan ang noo nito, at agad na naramdaman ang mataas nitong temperatura. Napakataas ng lagnat niya, bulong ni Doc Jeff sa sarili, habang mabilis na naghahanda ng basang tela upang mapababa ang init ng bata. Habang inaasikaso niya ang pasyente, naupo ang ina sa tabi at patuloy na umiiyak. Doc, wala po kaming pera para ipagamot siya sa bayan. At ang layo-layo pa po ng ospital. Kayo lang po ang pag-asa namin. Narinig ni Doc Jeff ang pag-aalala sa boses ng ina. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi lang siya isang doktor, isa siyang taong pinagkakatiwalaan ng isang buong komunidad. Alam niyang hindi siya maaaring mabigo. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, tiniyak niya, habang maingat na pinapainom ng gamot ang bata. Ilang minuto ang lumipas, at bahagyang bumaba ang lagnat ng bata. Nakita ni Doc Jeff ang unti-unting paggalaw ng kanyang mga daliri, tanda na unti-unti itong bumubuti. Salamat po Doc, sambit ng ina habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ito kung wala po kayo. Pinagmasdan ni Doc Jeff ang mag-ina at napangiti siya, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Kinabukasan, habang inaayos niya ang mga gamot sa istante, isang matandang lalaki ang dahan-daang lumapit sa kanyang munting klinik. May tungkod dito at halatang hirap sa paglalakad. Doc, pasensya na po sa abala, pero matagal na itong sugat ko sa binti at hindi na po gumagaling, sabi ng matanda, habang marahang itinataas ang laylayan ng kanyang pantalon. Lumuhod si Doc Jeff upang suriin ang sugat. Namamaga ito at may bahagyang nana.
Malinaw na may impeksyon na ito. Matagal na po ba ito, Mang Ernesto? Tanong niya habang nililinis ang sugat ng matanda. Opo, Dok. Noong una, gasgas lang to habang nag-aararo ako sa bukid. Sinubukan kong gamutin ng mga dahon pero parang lumala, sagot ng matanda. Napabuntong hininga si Doc Jeff. Alam niyang kung hindi ito magagamot agad, maaaring lumala pa ang impeksyon. Pasensya na po, medyo mahapdi ito, paunang sabi ni Doc Jeff bago niya maingat na linisin ang sugat. Napangiwi si Mang Ernesto. Abay, masakit pala yan, Dok. Biro nito upang pagaanin ang sitwasyon. Napangiti si Doc Jeff. Mas mabuti na po ang saglit na sakit kaysa lumala ang sugat ninyo, sagot niya habang maingat na binabalutan ito ng bandage. Matapos ang gamutan, bumuntong hininga si Mang Ernesto at ngumiti. Dok, maraming salamat po. Wala na talagang ibang tumutulong sa amin kundi kayo. Dahil sa kanyang narinig ay mas lumalim ang kanyang determinasyong manatili sa nayon upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa pagtatapos ng kanyang unang buwan sa Mindoro, napansin ni Doc Jeff ang isang pagbabago. Hindi na siya isang dayuhan sa lugar na ito, unti-unti na siyang tinanggap ng mga tao bilang importanteng bahagi ng kanilang komunidad. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi, isang grupo ng mga bata ang sumalubong sa kanya. May dala silang maliit na basket na may lamang mga sariwang prutas at gulay. Para po sa inyo, Dok, masiglang sabi ni Rico, isa sa mga bata. Salamat po sa pag-aalaga sa amin. Napangiti si Doc Jeff at tinanggap ang munting handog. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa pagpapahalaga sa akin. Sa isang tabi, nandoon si Mang Ernesto, si Aling Rosa na ina ni Letlet, at ilang iba pang taga-barangay. Isa-isa silang lumapit kay Doc Jeff, bitbit ang kanilang pasasalamat. Dok, hindi namin alam kung paano ka namin pasasalamatan, sabi ni Kapitan Reyes na lumapit din. Ipinakita mong may doktor pang handang magsakripisyo para sa amin. Pinagmasdan ni Doc Jeff ang masaya at nagpapasalamat na mga tao. Sa mga sandaling iyon, alam niyang hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. Tama lang po na ako'y nandito. Hanggat kaya ko, hindi ko kayo pababayaan, sagot niya, puno ng sinseridad. Habang tinitingnan niya ang komunidad, ang dating banyagang lugar ay naging tahanan na niya. Mas lalo siyang napalapit sa mga tao, at mas tumibay ang kanyang misyon, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong handang magbigay ng pag-asa at tulong sa mga nangangailangan. Nang sumapit ang ikalawang buwan ni Doc Jeff sa Mindoro, nagsimula siyang makaramdam ng malaking pangamba. Ang kanyang mga istante, na dati-rati hitik sa mga gamot at medical supplies, ay unti-unti nang naubusan. Isang hapon, tinitigan niya ang halos walang laman na mga istante, at nadama ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang nooy pinagpapawisan, habang kinakalkula kung ilang araw pa ang itatagal ng natitira niyang mga gamot. Paano na ang mga pasyente ko? Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay halata ang pag-aalala. Sa paghahangad na makahanap ng solusyon, nagpasya siyang kausapin si Kapitan Reyes tungkol sa sitwasyon. Nagtungo siya sa tanggapan ng kapitan, kung saan sinalubong siya nito ng isang nag-aalalang ngiti. Kapitan, kailangan ko po ng tulong. Halos ubos na ang aking mga medical supply, at wala na akong sapat na gamot para sa darating na mga araw. Paglalahad ni Doc Jeff, ang kanyang tinig ay halos pumiyok sa pag-aalala. Napabuntong hininga si Kapitan Reyes, at nag-anyaya na maupo sila. Naiintindihan ko po ang inyong sitwasyon, Doc, at lubos ko itong ikinababahala. Subalit, sa kasamaang palad, kahit ang lokal na pamahalaan ay walang sapat na pondo para sa mga karagdagang supply. Marami rin tayong ibang pangangailangan na dapat tugunan. Nag-isip sandali si Doc Jeff, ang kanyang puso'y lumulubog sa kawalan ng agarang solusyon. Ano po ang maaari nating gawin, Kapitan? Hindi ko kayang pabayaan na lang ang aking mga pasyente. Tumingin si Kapitan Reyes sa labas ng bintana, pinagmasdan ang mga kabahayan na yari sa nipa. Mayroon akong ilang suhestyon, Dok. Maaari tayong mag-organisa ng isang pangangalap ng pondo sa barangay. Maaaring hindi ito magbigay ng agarang solusyon, ngunit ito'y isang simula. Maaari rin tayong lumapit sa mga lokal na negosyante o sa mga NGO na maaaring handang tumulong. Pakiramdam ni Doc Jeff ay bahagyang gumaan, bagamat alam niyang mahaba pa ang proseso. Salamat, Kapitan. Handa akong tumulong sa anumang kailangan para dito. Hindi ko hahayaang magdusa ang aking mga pasyente.
Nag-usap pa sila ng ilang minuto, tungkol sa mga potensyal na estratehiya at mga posibleng tulong mula sa komunidad. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasalamat si Doc Jeff at bumalik sa kanyang munting clinic, na may bahagyang pag-asa. Nang mag-isa na siya, napaupo si Doc Jeff sa isang sulok ng kanyang kubo at pinagmasdan ang palubog na araw. Bagamat hindi pa rin niya alam kung paano niya mapagdudugtong-dugtong ang susunod na mga araw, nadama niya ang pagnanais ng komunidad na tulungan siya. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa labang ito. Ang kanyang determinasyon na maglingkod at ang suporta ng barangay, ang nagsilbing liwanag sa kanyang paglalakbay bilang doktor sa Mindoro. Isang gabing malakas ang ulan. Halos hindi makita ni Doc Jeff ang kanyang dinadaanan, habang tinatahak ang madulas at maputik na daan pauwi sa kanyang kubo. Ang kanyang manipis na jacket ay hindi sapat upang maprotektahan siya, mula sa malamig na hangin na bumabalot sa buong lugar. Habang nagmamadaling umuwi, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon, isang mahina at tila nangangailangang ungol mula sa kakahuyan. May nasaktan ba? Tanong niya sa kanyang sarili. Nag-alangan siyang lumapit, madilim ang paligid at hindi niya alam kung anong maaaring matagpuan niya roon. Ngunit bilang isang doktor, hindi niya kayang balewalain ang isang nilalang na nangangailangan ng tulong. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagmulan ng ungol, gamit ang liwanag ng kanyang flashlight upang makita ang paligid. Sa ilalim ng isang malaking puno, natagpuan niya ang isang maliit na nilalang, isang duwende. Basang-basa ito sa ulan, nanginginig, at may sugat sa kanyang bisig. Halatang nanghihina ito at may mataas na lagnat. Hindi makapaniwala si Doc Jeff sa kanyang nakikita. Totoo ba ito? O pagod lang ako at nananaginip? Ngunit nang marinig niya muli ang mahina nitong ungol, agad siyang bumalik sa kanyang pagiging doktor. Wala akong panahon para magtaka, bulong niya sa kanyang sarili. Mabilis niyang binuhat ang munting nilalang at dinala ito sa kanyang kubo. Pagdating sa kubo, agad niyang pinatuyo ang duwende gamit ang malambot na tuwalya. Kinuha niya ang thermometer at maingat na inilagay ito sa ilalim ng maliit na braso nito. Masyadong mataas ang lagnat niya, bulong niya. Agad niyang dinurog ang isang paracetamol, hinalo sa tubig, at maingat na pinainom sa duwende gamit ang kutsara. Kahit nanghihina, bahagyang dumilat ang nilalang at pinilit inumin ang gamot. Kailangan nating pababain ang lagnat mo, mahinahong sabi ni Doc Jeff. Habang hinihintay niyang umepekto ang gamot, nilinis niya ang mga sugat ng duwende, at pagkatapos, binalutan ito ng gasa. Napangiwi ang duwende sa hapdi ngunit hindi ito nagreklamo. Pasensya ka na, kailangang linisin natin ito para hindi lumala, sabi ni Doc Jeff habang maingat na tinatapos ang paggamot. Matapos iyon, naghanda siya ng mainit na sabaw at inilapit ito sa nilalang. Kain ka muna, makakatulong ito sa'yo para lumakas ka. Dahan-daang tinikman ng duwende ang sabaw at tila nagustuhan ito. Kahit mahina pa rin, pilit nitong inubos ang pagkain. Salamat, mahina nitong sabi bago tuluyang nakatulog sa pagod. Napangiti si Doc Jeff. Hindi ko man lubos na nauunawaan kung anong nangyari ngayong gabi, pero isa lang ang sigurado ako, ginawa ko ang tama bilang doktor. Kinabukasan, nagising si Doc Jeff sa mahinang tinig. Maraming salamat, mabuting doktor, wika ng isang pamilyar na boses. Nagulat siya nang makita niyang nakaupo na ang duwende sa gilid ng kanyang kama. Mukhang mas malakas na ito ngayon at ang lagnat nito ay bumaba na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Doc Jeff. Ngumiti ang duwende. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Pasensya na kung natakot kita kagabi. Ako si Luntian, isang bantay ng kagubatan. Napakunot noo si Doc Jeff. Bantay ng kagubatan. Ano ang nangyari sa'yo? Bumuntong hininga si Luntian. Nahuli ako sa isang bitag na inilagay para sana sa isang baboy ramo. Isang grupo ng mga ngaso ang naglagay ng mga bitag sa aming kagubatan. Akala nila ay makakahuli sila ng hayop, pero ako ang nabitag. Natahimik si Doc Jeff. Ang kalikasan ay hindi dapat inaabuso. Ani Doc Jeff. Tumango si Luntian. Maraming tao ang sakim, ngunit may ilan ding tulad mo, doktor, na may mabuting puso. Ngumiti si Doc Jeff. Ginawa ko lang ang nararapat. Sugatan ka at nangangailangan ng tulong. Bilang isang doktor, tungkulin kong tumulong sa nangangailangan. Napangiti si Luntian. Dahil dyan, nais kong ibigay sa iyo ang isang espesyal na regalo. Hinugot ni Luntian mula sa kanyang balabal ang isang garapon na kumikislap sa liwanag ng araw.
Ang takip nito ay yari sa tila metal, at tila may kakaibang enerhiya itong taglay. Iniaalay ko ito sa iyo bilang pasasalamat, sabi ni Luntian. Pinagmasdan ni Doc Jeff ang garapon, halatang naguguluhan. Ano ito, Luntian? Isang mahiwagang garapon, sagot ng duwende. Kung lalagyan mo ito ng bigas, ito ay magiging ginto pagkalipas ng 3 araw. Nanlaki ang mga mata ni Doc Jeff. Totoo ba ito? Tumango si Luntian. Oo, ngunit tandaan mo, doktor, may isang mahalagang kondisyon, ang garapon ay dapat gamitin para sa kabutihan. Natahimik si Doc Jeff habang iniisip ang posibilidad. Kung totoo ito, maaari niyang gamitin ang ginto upang bumili ng mas maraming gamot at medical supplies. Ngunit kasabay nito, naroon din ang pangamba. Ang ganitong kapangyarihan ay maaaring magdala ng tukso. Ngunit anong halaga ng yaman, kung hindi ito magagamit upang makatulong? Napatingin siya kay Luntian, at may determinasyon sa kanyang mata. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Pangako, gagamitin ko ito para sa kabutihan. Ngumiti ang duwende. Alam kong ikaw ang tamang tao para dito. Nang lumisan si Luntian, naiwan si Doc Jeff na nakaupo sa tabi ng kanyang mesa, pinagmamasdan ang mahiwagang garapon. Ito na ba ang sagot sa problema ko? Napatingin siya sa bintana, sa payapang paligid ng nayon na kanyang minahal. Alam niyang ito na ang simula ng isang bagong yugto. Sa ilalim ng liwanag ng araw, ibinulong niya sa sarili ang kanyang pangako. Hindi ko ito gagamitin para sa sarili kong kapakinabangan. Gagamitin ko ito upang makatulong sa aking mga kababayan. At sa sandaling iyon, mas tumibay ang kanyang paniniwala. Ang kanyang misyon sa Mindoro ay mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. Sa tahimik na gabi sa kanyang munting kubo, tinitigan ni Doc Jeff ang mahiwagang garapon na iniwan sa kanya ni Luntian. Bagamat alam niyang may kapangyarihan ito, hindi niya pa rin lubos na maisip kung paano ito gumagana. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang tasa ng bigas, at inilagay ito sa loob ng garapon. Matapos niyang isara ang takip, huminga siya ng malalim. Totoo kaya ito? Lumipas ang 3 araw, at sa kanyang pagkagising, agad niyang binuksan ang garapon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang makikinang na gintong butil sa loob nito. Hindi siya makapaniwala, ang bigas ay naging ginto. Napahawak siya sa kanyang ulo at napangiti. Maraming salamat, Luntian. Kung nasaan ka man, napakalaking tulong nito, bulong niya, puno ng pasasalamat. Alam niyang ito ang sagot sa kanyang suliranin, ang kakulangan sa medical supplies at gamot na unti-unti nang nauubos sa kanyang klinik. Kinabukasan, maagang nagising si Doc Jeff at nagtungo sa bayan, upang ipapalit ang gintong butil sa pera. Habang naglalakad siya sa makipot na daan, dama niya ang matinding pananabik ngunit may kaunting takot rin sa kanyang puso. Sapat na ba ito para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente? Tama ba ang ginagawa ko? Pagdating sa bayan, dumiretso siya sa isang tindahan ng alahas. Isang matandang may-ari ng pwesto ang lumapit sa kanya, at may pagtatakang tumingin sa dala niyang mga gintong butil. Dok, saan mo nakuha ang ginto na ito? Nagtatakang tanong ng matanda. Napangiti si Doc Jeff at mahinahong sumagot, isang matandang kaibigan ang nagbigay sa akin. Maaari ba itong ipagbili? Pinagmasdan ng alahero ang mga butil at tumango. Napakaganda ng kalidad nito. Bibigyan kita ng tamang halaga para dito. Pagkatapos ng ilang sandali, hawak na ni Doc Jeff ang malaking halaga ng pera na hindi niya inasahan. Napangiti siya nang maisip na maaari na niyang gamitin ito upang makabili ng gamot, kagamitan, at iba pang pangangailangan ng kanyang klinik. Sa sumunod na mga araw, dinala ni Doc Jeff ang kanyang mga bagong bili na mga medical supplies pabalik sa baryo. May mga bagong gamot, sterile na gamit, alcohol, at iba pang mahahalagang kagamitan na kailangan ng kanyang mga pasyente. Pagdating niya sa klinik, sinalubong siya ng ilang pasyente na naghihintay sa kanya. Dok, maraming salamat po at nandito kayo. Wala na po akong ibang malalapitan, sabi ng isang matandang babae habang hawak-hawak ang kanyang masakit na braso. Huwag po kayong mag-alala, nandito po ako, sagot ni Doc Jeff, agad na ininspeksyon ang braso ng matanda. Habang dumadami ang mga pasyente, napansin niyang may ilang hindi niya kilala. Isang lalaking may bitbit na bata ang lumapit sa kanya. Dok, hindi po kami taga rito. Mula pa po kami sa kabilang barangay, sabi ng lalaki, halatang nag-aalangan. Ngumiti si Doc Jeff. Wala pong problema doon.
Kahit sino po ay malugod kung tinatanggap dito para magpagamot. Napatingin ang lalaki sa kanya, at tila nabunutan ng tinik. Maraming salamat po, Dok. Walang doktor sa amin, kaya mahirap kapag may nagkakasakit. Lalo pang lumalim ang determinasyon ni Doc Jeff na magpatuloy sa kanyang misyon. Hindi lamang pala ang kanyang barangay ang nangangailangan ng tulong, kundi pati na rin ang mga karatig lugar. Sa paglipas ng mga linggo, napansin ng lahat ang malaking pagbabago sa klinik ni Doc Jeff. Hindi na ito tulad ng dati na laging nauubusan ng gamot, ngayon, may sapat na supply para sa lahat. Dahil dito, dumami ang mga taong lumalapit sa kanya mula sa iba't ibang barangay. Maging ang ilang opisyal ng pamahalaang lokal ay napansin ang kanyang ginagawa. Isang hapon, dumating si Kapitan Reyes sa klinik, kasama ang ilang miyembro ng barangay council. Dok, gusto ka po naming pasalamatan sa lahat ng ginagawa mo para sa amin, anya, nakangiti. Hindi lang po barangay natin ang natutulungan mo, kundi pati na rin ang mga kalapit na barangay, dagdag ng isang opisyal. Napangiti si Doc Jeff at tumango. Hindi ko po magagawa ito kung hindi dahil sa inyong suporta. Ang makita kayong malusog ay higit pa sa anumang gantimpala. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Aling Sora, isa sa mga matagal ng pasyente niya. Dok, dati, nakakabahala po ang magkasakit dahil wala pong doktor dito at napakalayo ng ospital. Pero dahil sa inyo, alam naming may aasahan kami. Habang nakikinig si Doc Jeff sa kanilang mga pasasalamat, naramdaman niya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso, ang tunay na kasiyahan ng paglilingkod. Mula sa pagiging isang doktor sa isang marangyang ospital sa Maynila, ngayon ay isa siyang doktor ng isang liblib na nayon, handang magsakripisyo para sa kalusugan ng kanyang mga kababayan. Habang pinagmamasdan niya ang masaya at nagpapasalamat na mga tao, isang bulong ang pumasok sa kanyang isipan, tila mula sa malayo, mula kay Luntian. Masaya akong ginagamit mo ang biyayang ito para sa kabutihan. Ipagpatuloy mo ang iyong misyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Doc Jeff na hindi lang pera o kagamitan ang tunay na kayamanan, ang kanyang tunay na yaman ay ang tiwala at pagmamahal ng mga tao na kanyang pinaglilingkuran. Isang hapon, naglakad si Doc Jeff patungo sa tanggapan ni Kapitan Reyes, na may bitbit na malalim na pag-asa. Nasa isip niya ang pagtatayo ng isang maliit na health center, upang hindi na magsiksikan ang mga pasyente sa kanyang munting kubo. Nais niyang pag-usapan ito ng personal at kumbinsihin ang kapitan sa kanyang hangarin. Pagdating niya, maagap siyang sinalubong ni Kapitan Reyes. Doc Jeff, kumusta? Anong atin ngayong hapon? Kapitan, mayroon akong nais pag-usapan, na maaaring makapagbigay ng malaking benepisyo sa ating barangay, panimula ni Doc Jeff. Plano ko sana na magtayo ng isang maliit na health center dito sa atin. Alam natin na marami sa ating mga kababayan, ang nagsisiksikan na magpagamot sa aking kubo. Nais kong magkaroon tayo ng kaunting dagdag na espasyo na magbibigay daan para sa mas mahusay na serbisyo, mahinahon ngunit may diing sabi ni Doc Jeff. Si Kapitan Reyes, na lagi nang nakikinig sa mga mungkahi na magpapabuti sa komunidad, ay nagpakita ng interes. Magandang ideya yan, Doc Jeff. Paano mo balak pondohan ang health center na ito? Nakalikom ako ng pondo, mula sa mga donasyon ng aking mga kaibigang doktor sa Maynila. Maingat na sagot ni Doc Jeff, itinago ang katotohanan, na ang pondo ay nagmula sa mahiwagang garapon. Sapat ito para magsimula tayo sa proyekto. Si Kapitan Reyes, na laging handang suportahan ng anumang inisyatibong magpapataas ng kalidad ng pamumuhay sa barangay, ay agad na tumugon. Kailangan mo ng suporta sa mga permit at legal na aspeto, hindi ba? Gagawin natin ang lahat para masimulan ito sa lalong madaling panahon. Opo, Kapitan. Ang inyong tulong sa mga permit at sa pag-aayos ng lupa para sa konstruksyon, ay magiging susi sa tagumpay ng proyektong ito, pagpapasalamat ni Doc Jeff. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, hindi maiwasan ni Doc Jeff na maramdaman ang kaba. Kapitan, aaminin ko, medyo nag-aalala ako sa mga hamong kakaharapin natin sa pagpapalawak ng serbisyo. Nakikinig ng mabuti, tumugon si Kapitan Reyes, normal lang ang mag-alala, Doc Jeff. Ngunit, tulad dati, nandito lang ang buong barangay para suportahan ang proyektong ito. Hindi ka nag-iisa. Salamat, Kapitan. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa akin ng dagdag na lakas ng loob, sagot ni Doc Jeff, nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang pag-uusap. Magiging mahalaga ang health center na ito,
Hindi lang bilang isang gusali, kundi bilang isang simbolo ng ating pag-aalaga sa kalusugan ng bawat isa, pagtatapos ni Kapitan Reyes. Nagpasalamat si Doc Jeff at umalis sa opisina. Sa kanilang pag-uusap, nabuo hindi lamang ang plano, kundi pati na rin ang partnership na magdadala ng pagbabago at pag-unlad sa kalusugan ng kanilang komunidad. Ang gabi ay puno ng musika at tawanan. Ang buong barangay ay nagtipon para ipagdiwang ang pagbubukas ng bagong health center. May mga banderitas ang nakasabit sa paligid, at ang mga mesa ay puno ng pagkain mula sa mga lokal na residente. Sa gitna ng kasiyahan, nakatayo si Doc Jeff at Kapitan Reyes. Kapwa ang mga mukha ay sumasalamin sa tagumpay at kasiyahan ng kanilang pinagsamang pagsisikap. Kapitan, hindi ko maipahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng tulong mo, masayang sabi ni Doc Jeff, habang tinatapik ang balikat ng kapitan. Doc Jeff, ito ay tagumpay nating lahat. At ikaw ang nanguna sa magandang pagbabagong ito, tugon ni Kapitan Reyes. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi mapigilan ni Doc Jeff ang excitement sa kanyang damdamin, at sa isang sandali ng kawalan ng pag-iingat, ay nabanggit niya ang tungkol sa mahiwagang garapon. Alam mo Kapitan, may lihim ako. Dahil sa isang mahiwagang garapon na regalo mula sa isang duwende, naipon ko ang pondo para dito sa health center at hindi na rin tayo nauubusan ng medical supplies, pabiro at may halong pagmamalaki niyang sabi. Si Kapitan Reyes, na noon pa man ay may paghanga sa katalinuhan ni Doc Jeff, ngayon ay biglang nabuhayan ng interes sa sinabing mahiwaga. Talaga Doc Jeff, isang mahiwagang garapon. Paano ito gumagana? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad at nakatagong kasakiman. Puno ito ng mga kababalaghan Kapitan. Ilalagay mo lang ang bigas, at pagkalipas ng 3 araw, ito'y magiging ginto. Napakalaking tulong nito sa ating pagpapatakbo ng clinic, detalyadong paliwanag ni Doc Jeff, hindi na mamalayan ang pagbabago sa ekspresyon ng Kapitan. Nang matapos ang gabi, habang naglalakad pa uwi, malalim ang iniisip ni Kapitan Reyes. Ang dapat sana'y pagdiriwang ng tagumpay ay naging pagkakataon para sa kanyang mga lihim na plano. Hindi maaari itong mapunta lamang sa kamay ni Doc Jeff. Kailangan ko ring makinabang, bulong niya sa sarili habang pinaplano ang susunod niyang hakbang. Samantala, si Doc Jeff, na nakahiga na sa kanyang kama, ay unti-unting naramdaman ang bigat ng kanyang nabanggit. Sana'y hindi ako nagkamali sa pagbabahagi ng impormasyon kay Kapitan, bulong niya sa sarili. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba at pagsisisi. Sa gabing iyon, ang dapat sana'y matiwasay na pagtulog ni Doc Jeff ay nabahira ng kaba, hindi lamang para sa seguridad ng mahiwagang garapon, kundi pati na rin sa maaaring kahinatnan ng kanilang proyekto, kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Isang gabi, tahimik ang buong barangay, tanging ang mga huni ng insekto at mahihinang lagaslas ng dahon ang maririnig. Sa ilalim ng anino ng dilim, dahan-dahan na naglakad si Kapitan Reyes sa bahay ni Doc Jeff. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa kaba kundi sa pananabik. Alam niyang ang mahiwagang garapon ang susi, sa kanyang pangarap na kayamanan at kapangyarihan. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana, maingat na sinilip ang loob ng bahay. Kita niyang mahimbing na natutulog si Doc Jeff, walang kamalay-malay sa kanyang ginagawang pagtataksil. Sa sulok ng mesa, nakapatong ang isang makinang na garapon, ang mahiwagang garapon. Pasensya ka na Doc, bulong ni Kapitan Reyes habang marahang inilalagay ang garapon sa kanyang daladalang sako. Hindi mo na ito kailangan. Hindi lang ikaw ang may karapatang makinabang dito. Tahimik siyang lumabas ng bahay, walang iniwang bakas ng kanyang kasalanan. Kinaumagahan, nagising si Doc Jeff nang may kakaibang pakiramdam. Parang may kulang. Napatingin siya sa kanyang lamesa, at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang garapon. Wala ang garapon. Mabilis siyang tumayo, hinanap ito sa bawat sulok ng kanyang kubo, sa ilalim ng kama, sa loob ng mga kabinet, sa mesa. Ngunit wala ito. Imposible. Hindi ito pwedeng mawala. Agad siyang lumabas ng bahay, nagtanong sa mga kapitbahay, kung may nakakita ng sino mang pumasok o lumapit sa kanyang bahay kagabi. Ngunit kahit isa, walang nakakita ng kahit anong kahina-hinalang kilos. Napaupo si Doc Jeff sa hagdan ng kanyang bahay, pilit nilalabanan ang kaba at takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Paano na ang health center? Paano na ang kanyang misyon? Lumipas ang mga linggo, at unti-unting nararamdaman ng health center ang epekto ng pagkawala ng mahiwagang garapon.
Wala nang bagong gamot na dumarating. Ang mga dating laging kumpletong supply ay ngayon ay nauubos ng walang kapalit. Unti-unting bumagal ang operasyon. Dumating si Aling Marta, dala ang kanyang anak na may mataas na lagnat. Masakit sa loob ni Doc Jeff ang kanyang sagot. Pasensya na po Aling Marta. Wala na po tayong paracetamol na stock. Ginagawa ko po ang lahat para makahanap ng pondo, pero nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Noon lang siya nakaranas ng ganitong kawalan ng kakayahang manggamot. Dumating ang isang grupo ng mga magsasaka na dati nabibigyan ng libreng check-up. Dok, totoo po bang wala ng libreng gamot dito? Wala na rin pong tulong, tanong ng isa sa kanila. Napayuko si Doc Jeff. Pasensya na po, hanggang sa magkaroon tayo ng panibagong supply, limitado po ang ating serbisyong maibibigay. Ramdam niya ang pagkalungkot sa mga mukha ng kanyang mga pasyente. Dati, puno ng pag-asa ang kanilang mga mata, ngunit ngayon, bumalik ang takot sa kanilang mga mukha, takot na muling mawalan ng kakayahang magpagamot. Sa kabilang dako ng barangay, si Kapitan Reyes ay lihim na nasisiyahan sa kanyang nakuha. Itinago niya ang mahiwagang garapon sa isang lihim na silid sa kanyang bahay. Sinubukan niyang lagyan ito ng bigas, at sa loob ng 3 araw, nakita niya ang pagbabago, ang mga butil ng bigas ay naging ginto. Tama nga si Doc Jeff, bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang makinang na kayamanan. Ngunit sa halip na gamitin ito para sa barangay, nagsimula siyang magplano para sa kanyang sariling kapakinabangan. Nagkaroon siya ng mas magarang kasuutan, unti-unting napansin ng mga tao ang kanyang pagbabago. Nagkaroon siya ng maraming pera, ngunit unti-unti ring lumayo ang loob niya sa kanyang mga kababayan. Wala siyang pakialam sa pagbagsak ng health center, para sa kanya, ang tunay na kayamanan ay nasa kanyang mga kamay. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nawawalan ng pag-asa si Doc Jeff. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng garapon, kundi sa kawalan din ng kanyang kakayahang tumulong at manggamot. Sa bawat pasyenteng hindi niya mapagaling, sa bawat inang lumuluha dahil sa kakulangan ng gamot, ramdam niya ang unti-unting pagkabigo ng kanyang misyon. Minsan, nag-iisa siyang nakaupo sa loob ng health center, nakatitig sa mga bakanteng istante. Bakit ko ito hinayaan? Bakit ako naging pabaya? Ramdam niyang kasalanan niya ito. Ang isang maliit na pagkakamali, ang pagbubunyag ng lihim, ay nagdulot ng matinding epekto sa buong nayon. Ngunit sa kabila ng kanyang kalungkutan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. May kumuha ng garapon, at kailangan kong malaman kung sino. Nagpasya siyang magtanong muli sa mga tao, magmasid, at pag-aralan kung sino ang maaaring nagkaroon ng biglaang pagbabago sa buhay. At sa kanyang pagmamasid, isang pangalan ang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, si Kapitan Reyes. Sa loob ng ilang linggo, hindi maiwasan ni Doc Jeff ang mapansin ang biglaang pagbabago sa buhay ni Kapitan Reyes. Ang dati niyang kakampi sa pagtatayo ng health center ay biglaang nagkaroon ng malaking bahay, magarang sasakyan, at bihira ng makita sa barangay. Isang araw, habang dumaraan si Doc Jeff sa harap ng bagong bahay ni Kapitan Reyes, may napansin siyang kakaiba. May sako ng bigas na inilalabas mula sa bahay, ngunit nang may isang butil ng bigas ang nahulog sa lupa, kumislap ito sa ilalim ng araw. Ginto, bulong niya sa sarili, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tila nagdilim ang paligid ni Doc Jeff. Tama ang hinala niya, si Kapitan Reyes ang kumuha ng mahiwagang garapon. Hindi nagdalawang isip si Doc Jeff. Mabilis siyang nagtungo sa kagubatan upang tawagin si Luntian. Sa ilalim ng lilim ng malalaking puno, dahan-daang tinawag niya ang pangalan ng duwende. Luntian, kailangan kita. Maya-maya, mula sa likod ng isang matandang puno, lumitaw si Luntian. Doc Jeff, mahina ngunit matigas na sabi ng duwende. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Luntian, nawala ang garapon at tama ang hinala ko. Si Kapitan Reyes ang kumuha ng mahiwagang garapon, ani Doc Jeff, hinahabol ang kanyang paghinga. Nakita ko ang mga gintong butil ng bigas mula sa bahay niya. Bigla siyang yumaman, may bago siyang sasakyan, at hindi na niya iniintindi ang barangay. Nagbago ang ekspresyon ni Luntian. Mula sa pag-aalala, napalitan ito ng matinding galit. Hindi ito maaaring magpatuloy, madiing sabi nito. Hindi ginawa ang garapon para sa kasakiman ng isang tao. Ito ay isang biyaya na dapat gamitin para sa kabutihan. Ano ang maaari nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Doc Jeff.
May paraan upang turuan siya ng leksyon, sagot ni Luntian. Ipapakita ko sa kanya ang bigat ng kanyang ginawa. Siya mismo ang huhusga sa sarili niyang kasakiman. At kung magmamatigas pa rin siya, bibigyan ko siya ng isang leksyon na hindi niya malilimutan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Kapitan Reyes, isang madilim at nakakakilabot na panaginip ang bumalot sa kanyang diwa. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kagubatan na dating luntian at punong-puno ng buhay, ngayon ay natutuyo, ang mga puno ay nalalagas, at ang lupa ay nagkakabitak-bitak. Sa gitna ng gubat, lumitaw si Luntian, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Kapitan Reyes, kinuha mo ang hindi sa iyo, sigaw ng duwende. Natakot si Kapitan Reyes, at hindi makagalaw. Anong nangyayari? Ang mahiwagang garapon ay hindi ginawa para sa kasakiman, mariing sabi ni Luntian. Ibalik mo ito, o ikaw ang magdurusa. Napalunok si Kapitan Reyes, ngunit matigas ang kanyang puso. Hindi. Ako ang namumuno sa barangay. Ako ang may karapatang makinabang dito. Biglang lumindol sa kanyang panaginip. Ang lupa ay bumuka, at isang makapal na itim na usok ang lumabas mula sa bitak, at ito'y bumalot sa kanya. Hirap siyang huminga, at hindi siya makagalaw. Ibalik mo ang garapon, huling sigaw ni Luntian bago siya naglaho sa hangin. Nagising si Kapitan Reyes na pawis, hinahabol ang kanyang hininga. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang nagmatigas. Panaginip lang yun. Hindi totoo. Hindi ko kailanman ibabalik ang garapon. Napakasarap maging mayaman. Akin lamang ang garapon. Ngunit kinabukasan, habang siya ay kumakain ng almusal, isang matinding sakit sa tiyan ang bigla niyang naramdaman. Napahawak siya sa kanyang tagiliran, halos hindi makagalaw sa sobrang sakit. Agad siyang dinala ng kanyang pamilya sa health center, ang parehong health center na muntik nang magsara dahil sa kanya. Pagdating sa health center, halos hindi makalakad si Kapitan Reyes. Hindi nakaligtaan ni Doc Jeff ang bigat ng sitwasyon, ang mismong taong nagnakaw ng biyaya para sa health center, ay siya ngayong nangangailangan ng tulong dito. Doc Jeff, tulungan mo ako, hirap na sabi ni Kapitan Reyes. Mabilis na sinuri ni Doc Jeff ang kanyang kondisyon. Kapitan, may appendicitis ka. Kailangan mong maoperahan agad, kung hindi, maaaring lumala ang kondisyon mo. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan Reyes. Operasyon? Oo, kung hindi natin ito gagamutin agad, maaaring pumutok ang appendix mo, at magdulot ng matinding impeksyon, paliwanag ni Doc Jeff. Ngunit napansin ni Kapitan Reyes ang kakaibang bagay, wala nang halos laman ang health center. Doc, wala na kayong medical supplies. Paano mo ako ooperahan? Napangiti si Doc Jeff, ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang sagot. Palagi akong nagtatabi ng kaunting supply para sa emergency. At ngayong ikaw ang nangangailangan, gagamitin ko ito upang iligtas ka. Si Kapitan Reyes, hindi makapaniwala sa sagot ni Doc Jeff, ay napayuko sa labis na kahihiyan. Sa puntong iyon, napagtanto niya ang isang malupit na katotohanan, ang health center na muntik niyang sirain sa pamamagitan ng kanyang kasakiman, ang siya ngayong magliligtas sa kanyang buhay. Napatingin siya kay Doc Jeff at nakita niya ang malasakit at dedikasyon ng doktor. Inoperahan siya ni Doc Jeff na parang isang normal na pasyente, at dahil sa husay nitong doktor, naging matagumpay ang operasyon kahit ginawa lang ito sa health center. At sa sandaling iyon, isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Kapitan Reyes. Alam niyang may isang bagay siyang kailangang gawin, at iyon ay ibalik ang garapon sa tunay nitong may-ari. 2 araw matapos ang operasyon, mahina ngunit unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Kapitan Reyes. Nasa maliit siyang silid sa health center, na muntik nang magsara dahil sa kanyang kasakiman. Habang nakahiga siya sa kama, at nakatanaw sa labas ng bintana, nakita niya ang ilang residente ng barangay na patuloy pa ring dumadayo sa health center upang magpakonsulta kay Doc Jeff. Ngunit nakukonsensya si Kapitan Reyes kung naririnig niya na walang gamot na maibibigay si Doc Jeff. Sa kanyang dibdib, ay may bumibigat, hindi lamang ito sakit mula sa operasyon, kundi ang sakit ng konsensya. Isang umaga, pumasok si Doc Jeff, may dalang clipboard, ngunit halatang hindi lamang panggagamot ang sadya nito. Kapitan, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya, malamig ngunit may halo pa ring malasakit sa kanyang boses. Medyo nag-aalangan si Kapitan Reyes, ngunit tumugon pa rin, mas maayos na Doc. Salamat sa ginawa mong operasyon.
Mabilis na tumango si Doc Jeff, ngunit hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Alam kong ikaw ang kumuha ng garapon. Parang may bagay na sumuntok sa loob ng dibdib ni Kapitan Reyes. At bigla siyang hindi makagalaw sa kanyang higaan. Doc, tila pipigilan niyang magsalita, ngunit nang makita niyang seryoso at puno ng pag-unawa ang mga mata ni Doc Jeff, hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang kasalanan. Napapikit siya, at hindi na napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Oo Doc, mahina niyang sabi. Ako ang kumuha ng garapon. Tahimik lang si Doc Jeff, hinihintay siyang ipagpatuloy ang pagsasalita. Inisip ko noong una, gagamitin ko ito para rin sa barangay. Na kung magagamit ko ang garapon, magiging mas maunlad ang lugar natin. Pero, natukso ako. Tumingin siya kay Doc Jeff, kita ang sakit, pagsisisi, at matinding hiya sa kanyang mga mata. Sa una Doc, gusto ko lang sanang subukan. Isang beses lang, para sa barangay. Pero nang makita kong totoo nga ang kapangyarihan nito, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Inisip ko, bakit ikaw lang ang nakikinabang nito? Bakit hindi ko rin gamitin ito, para sa sarili ko? Nanginig ang kanyang boses. Hanggang sa hindi ko na maalayan, pinabayaan ko na ang barangay. Nakalimutan ko na ang dahilan kung bakit natin pinagawa ang health center na ito. Hindi sumagot si Doc Jeff, ngunit kitang-kita ni Kapitan Reyes ang lungkot at pagkadismaya sa kanyang mukha. Kinabukasan, umuwi si Kapitan Reyes upang ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Gamit ang sasakyang nabili niya mula sa kayamanan ng garapon, pinuno niya ito ng mga kahon ng medical supplies, gamot, at iba pang kagamitang pangkalusugan. Hindi lang ito isang simpleng pagsasauli, ito ay isang sinserong hakbang upang itama ang kanyang nagawang kasalanan. Habang binabagtas niya ang daan pabalik sa health center, maraming tao ang nakakita sa kanyang sasakyan. Ang dati nilang kapitan, na tila nalayo sa kanila dahil sa kanyang kasakiman, ay ngayon ay bumabalik dala ang mga medical supply at mga gamot na higit na kinakailangan ng barangay. Nang makarating siya sa health center, agad siyang bumaba, bitbit ang mahiwagang garapon. Naroon si Doc Jeff. Lumapit si Kapitan Reyes, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kababang loob at pagsisisi. Doc, mahina niyang sabi. Tumingin si Doc Jeff sa kanya, seryoso ngunit may halong pagkabigla nang makita ang sasakyan na puno ng mga supply. Narito ang garapon. Isasauli ko na ito sa'yo. Dito ito nararapat. Pinagmamasdan siya ni Doc Jeff, halatang iniisip kung totoo nga ang kanyang pagbabago. Napagtanto ko na hindi ko na ito kailangang hawakan Doc, patuloy ni Kapitan Reyes. Ang sasakyang ito, dito na sa health center. Para kung kailangan mong bumili ng supply, may magagamit ka ng sasakyan at napakalayo ng pinakamalapit na bayan dito. Nagulat si Doc Jeff. Hindi niya ito inaasahan. Hindi lang iyon Doc, patuloy ng kapitan. Pinagbili ko na rin ang lahat ng gamit na nabili ko mula sa ginto. At ginamit ko ang pera upang makabili ng bagong gamot at medical supplies. Isang matandang babae ang lumapit kay Kapitan Reyes, may luha sa kanyang mga mata. Mahalaga ang kayamanan, kapitan, pero mas mahalaga ang pagiging mabuting tao. Napayuko si Kapitan Reyes, hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Muling tumingin si Doc Jeff kay Kapitan Reyes. Alam niyang hindi madali para sa isang taong nakadama ng labis na kasakiman, na isuko ang lahat, ngunit narito si Kapitan Reyes, handa nang itama ang kanyang mga pagkakamali. Sa isang malalim na buntong hininga, ngumiti si Doc Jeff, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang taong handang magpatawad. Salamat, Kapitan, sabi niya. Hindi lang dahil sa pagbabalik mo ng garapon, kundi dahil sa tunay mong pagsisisi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kapitan Reyes ang tunay na ginhawa sa kanyang puso. Hindi niya alam kung kailan pa siya huling nakaramdam ng ganitong gaan ng loob. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang dating kapitan na puno ng kasakiman, ay naging isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanyang barangay. Mula sa araw na iyon, hindi na lamang siya kapitan, naging bahagi siya ng pagbabago ng barangay, hindi sa pamamagitan ng kayamanan, kundi sa pamamagitan ng kanyang kabutihang loob. Matapos ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ng barangay, naibalik na ang dating maayos na serbisyo sa health center. Muli itong napuno ng mga gamot, medical supplies, at kagamitan na kinakailangan upang makapagbigay ng maayos na pangangalaga sa mga pasyente. Sa bawat sulok ng health center, maririnig ang pasasalamat ng mga tao kay Doc Jeff. Doc,
Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano namin matutugunan ang pangangailangang medikal ng aming pamilya, at napakalayo ng ospital dito, sabi ng isang matandang babae habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang apo. Dok, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano namin malalabanan ang aming mga karamdaman, sabi ng isang matandang lalaki, matapos ang matagumpay na gamutan. Tumango si Doc Jeff, pinagmamasdan ang mga ngiting nakikita niya sa bawat pasyenteng gumagaling. Alam niyang sulit ang lahat ng kanyang sakripisyo. Paglipas ng panahon, dahil sa lumalaking pangangailangan, pinalaki pa ni Doc Jeff ang health center at nakapag-hire ng 2 bagong nurse upang magbigay ng karagdagang tulong sa lumalaking bilang ng mga pasyente. Isang araw, isang espesyal na pagtitipon ang ginanap sa bayan. Sa entablado, nakatayo ang mayor, hawak ang isang plaque at isang medalya. Ngayong araw, tayo ay magbibigay ng parangal sa isang taong lubos na nagbigay ng kanyang sarili para sa ating komunidad. Isang doktor na iniwan ang marangyang buhay sa Maynila. Mga kababayan, kung hindi nyo alam, sikat na doktor si Dr. Santiago sa Maynila, ngunit iniwan niya ang kanyang marangyang karera, upang ipagkaloob sa atin ang serbisyong matagal na nating inaasam. Ang mga mata ni Doc Jeff ay unti-unting napuno ng luha. Sa kanyang walang kapagurang paglilingkod, patuloy ng mayor, ating ipinagkakaloob kay Dr. Jeffrey Santiago ang parangal bilang Most Outstanding Medical Officer ng bayan. Nagpalakpakan ng mga tao, at hindi na napigilan ni Doc Jeff na tumulo ang kanyang luha, dahil sa pagkilala ng kanyang natatanging serbisyo at sakripisyo. Habang inaabot niya ang plaque, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang dating buhay sa Maynila, ang buhay na punong-puno ng seguridad, kasikatan, at yaman. Ngunit ngayon, sa harap ng mga taong kanyang minamahal at pinagsisilbihan, napagtanto niyang wala nang hihigit pa sa saya na nararamdaman niya na magsilbi sa mga tao, na matagal na hindi nakatanggap ng serbisyong medikal. Para sa kanya, ito ang tunay na kayamanan. Habang naglalakad si Doc Jeff pauwi pagkatapos ng pagtitipon, isang malamig ngunit maaliwalas na hangin ang dumaan sa kanyang paligid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang maliit na nilalang ang lumitaw mula sa kakahuyan. Luntian, bulong ni Doc Jeff, may halong gulat at tuwa. Masaya akong ginagamit mo ang garapon para sa kabutihan, paalala ng duwende, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang tinig. Ngumiti si Doc Jeff, maraming salamat sa biyaya mo Luntian. Ngumiti si Luntian, hindi mo kailanman inabuso ang kapangyarihan ng garapon. Sa halip, ginamit mo ito upang bigyan ng pag-asa ang iba. At ngayon, higit pa sa garapon ang tunay mong kayamanan, ito ay ang tiwala at pagmamahal na ibinigay sa iyo ng buong barangay. Napatingin si Doc Jeff sa garapon na hawak niya. Tama si Luntian. Hindi ito ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang kanyang misyon. Ang tunay na dahilan ay ang pagtutulungan, malasakit, at dedikasyon na kanyang ibinigay. Wala nang mas mahalagang kayamanan kaysa sa pagkakataong makatulong sa iba, sagot ni Doc Jeff. Ngumiti si Luntian at dahan-daang naglaho sa hangin. Iniwan si Doc Jeff sa ilalim ng isang payapang gabi, puno ng kasiyahan at kapanatagan. Habang nakatanaw si Doc Jeff sa bituin sa kalangitan, napagtanto niya na ang kanyang kayamanan ay hindi kailanman nakatali sa ginto o materyal na bagay. Ang tunay niyang kayamanan ay ang paglilingkod, ang pagmamahal ng kanyang mga pasyente, at ang pag-asa na kanyang naibalik sa kanilang komunidad. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kumikinang na mga bituin sa kalangitan, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang tunay na misyon sa buhay.